Ang Department of Justice aminadong hindi pwedeng talikuran ang desisyon ng Korte Suprema sakaling hindi pa hintulutang isuko ang mga co-perpetrator ni dating Pangulong Duterte sa International Criminal Court. Kaugnay niyan, may kabuuan pang report si Bombo Grant Hilario. Aminado ang Department of Justice na hindi nito maaaring isantabi o di kilalanin ang ilalabas na resolusyon ng katas-tasang hukuman ukol sa mga petisyon may kinalaman sa pagkakaresto ni former President Rodrigo Roa Duterte tungo The Hague, Netherlands. Ayon mismo kay Justice Spokesperson Attorney Polo Martinez, sakali man mayroon ng ilabas na desisyon ay kinakailangan nila itong sundin. Bukod sa ehekutibo, aniyay ang Korte Suprema lamang ang tanging may kapangyarihan na mapigilan ang implementasyon o ang pagsuko sa mga pinangalanan kasabwat ng dating Pangulo sa kanyang war on drugs. Kung kaya't kung ipag-utos nitong wag nang ipatupad ang pag-surrender o pag-aresto sa mga perpetrators, pagtitiyak ng kagurahan, sila'y susunod rito. If yung directive po ng Supreme Court is that specific na talagang hindi po pwede, then of course we cannot go against this ruling. Again, we owe deference, our reverence. We have to act in deference to the Supreme Court. Gayunpaman, maring inihayag ni Justice Spokesperson Martinez na executive prerogative pa rin kung papaano aaksyonan ang patungkol sa issue. Maliban kasi sa pagresolba ng Korte Suprema sa mga nakabinbing petisyon, ikinukonsidera din ng kagurahan maging ang relasyon ng bansa sa international na komunidad at pagiging miyembro ng Interpol o International Criminal Police Organization. Subalit sa kabila nito, pinanindigan nila ang posisyon, hihintayin muna ang desisyon ng katas-tasang hukuman bago gumawa ng anuman hakbang sakaling mag-issue ng arrest warrant ang International Tribunal. Habang kanya nilinaw na sa kasalukuyan ay wala pa rin silang natatanggap na kopya ng naturang warrant laban sa mga pinangalanang co-perpetrators ni former President Duterte. The Supreme Court, sir, that's correct, and also the executive itself can prevent itself from doing so. Diba? Again, it's an executive prerogative. They can choose to do so or not. Of course, there will be consequences, no? But what we can say is, again, if the Supreme Court decides upon an issue, then we will have to comply. That is the whole reason po ba't natin hinihintay and why we deem it prudent for the Supreme Court to resolve this matter first before acting on anything. But again, let's just remind everyone na wala pa pong warrant. Okay, wala pa, or also we don't know if one will actually be issued. Dagdag pa ng tagapagsalita, posibleng makontempt ang mga opisyal na hindi susunod sa ilalabas na kautusan o desisyon ng Korte Suprema hinggil sa issue. Maaari anyang maharap o managot ito sa aksyon itong gagawin sa oras na sila'y atasan o isyuhan ng direktiba. Well, of course, sir, meron yan. As we all know, by a non-compliance with the directive by the court may be subject to contempt, for example. Marami pong bagay yan. And then the court could also provide for specific consequences in the order depending on, let's say, kung may batas po bang na-violate, diba? In performing that act. Right? So, everything has consequences, but at the same time, I also echo what you say that all these are hypothetical, at least for now. Kabilang sa mga pinangalanang co-perpetrators ay sina Senador Bongo, Senador Bato de la Rosa, former Justice Secretary Vitaliano Aguirre II at iba pa. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Grant Hilario and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.